God first morning mga kapatid. God first morning po. God first morning po, Pastor Marin. Thank you po. God first morning po. First morning po. Yan, tayo po ay purihin po natin ang Diyos. Ito po mga kapatid, ngayon ay binigyan tayo ng panibagong umaga upang tayo po ay muli ay sumamba at muling matuto sa atin pong Panginoon. Sa oras po na ito ay nais ko pong banggitin ang mangunguna sa atin pong God First Morning program. Ako po muna ay kahalili ni Pastor Jimwell Montojo. No po? At pagkatapos ko po ay magkakaroon po tayo ng Bible reading sa pangunguna po ni Brother Francis Laksa. At ang atin pong babasahin ay ang libro ng Deuteronomy 1. At pagkatapos po ay magkakaroon po tayo ng reflections na po about po doon sa nabasa. At ganoon din po ay atin pong mapapakinggan ng atin pong devotional na pangungunahan po tayo ni Sister Bea Baya. At ganon din po ay magkakaroon tayo ng reflection at tayo po kanyang pangungunahan sa panalangin. At pagkatapos po noon ay ang atin pong introduction video ng SDA Church History. At pagkatapos po noon ay ang God First video. At pagkatapos ay tayo po idadako po sa
atin pong stewardship speaker na pangungunahan po tayo ni Sir Philip Dominic Carpentero. At ito po ay may kinalaman po sa profit for time and eternity. At magkaroon po tayo ng reflection at pagkatapos po noon ay silent prayer and acts prayer, closing song and closing prayer po ng atin pong tagapagsalita. At yun po si Opi Chant and benediction, at ito po ang programa po natin sa umagang ito ayon po sa ating pong pagkakasunod-sunod. Bago po ang lahat mga kapatid, tayo po muna ay sumandali para po sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Let's pray. O dakila at makapangyarihan naming Diyos, purihin ka sa dakilang umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy kang pumapatnubay sa amin. Sa mga oras na ito, Diyos, kami patuloy na naglalakak ng aming papuri at pasasalamat sa inyo. At samantalang kami muling matututo sa inyong mga salita at patuloy na muling tuturuan na maging mabuting katiwala ninyo. At para makapaglingkod kami ng maayos, ay puspusin kami ng banal na Espiritu at manatili ang inyong mga salita sa aming puso nang huwag kami magkasala laban sa inyo. Maraming salamat po na pinakinggan ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pong Bible reading sa pangunguna po ni Brother Francis Laksa. That is, in the Araba, opposite of Sop, between Paran and Tophel, Laban, Hazeroth, and Dizahab. It takes 11 days to go from Horeb to Kadesh Barnea by the Mount Seir road. In the year, on the first day of the 11th month, Moses proclaimed to the Israelites all that the Lord had commanded concerning them. This was after he had defeated Sihon, king of the Amorites, who reigned in Heshbon, and at Edrei had defeated Og, king of Bashan, who reigned in Ashtaroth. East of the Jordan in the territory of Moab, Moses began to expound this law, saying, "The Lord our God said to us at Horeb, 'You have stayed long enough at this mountain. Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go to all the neighboring peoples in the Arabah, in the mountains, in the western foothills, in the Negev, and along the coast, to the land of the Canaanites and to Lebanon, as far as the great river, the Euphrates. See, I have given you this land. Go in and take possession of the land the Lord swore he would give to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them. At that time I said to you, you are too heavy a burden for me to carry alone. The Lord your God has increased your numbers so that today you are as numerous as the stars in the sky. May the Lord, the God of your ancestors, increase you 1,000 times and bless you as He promised. But how can I bear your problems and your burdens and your disputes all by myself? Choose some wise, understanding, and respected men from each of your tribes, and I will set them over you." You answered me, "What you propose to do is good." So I took the leading men of your tribes, wise and respected men, and appointed them to have authority over you, as commanders of thousands, of hundreds, of fifties, and of tens, and as tribal officials. And I charge your judge at that time, hear the disputes between your people and judge fairly, whether the case is between two Israelites or between an Israelite and a foreigner residing among you. Do not show partially in judging.
Hear both small and great alike. Do not be afraid of anyone, for judgment belongs to God. Bring me any case too hard for you, and I will hear it. And at that time I told you everything you were to do. Then, as the Lord our God commanded us, we set out from Horeb and went toward the hill country of the Amorites, through all that vast and dreadful wilderness that you have seen. And so we reached Kadesh Barnea. Then I said to you, you have reached the hill country of the Amorites, which the Lord our God is giving us. See, the Lord your God has given you the land. Go up and take possession of it, as the Lord, the God of your ancestors, told you. Do not be afraid, do not be discouraged. Then all of you came to me and said, let us send men ahead to spy out the land for us and bring back a report about the route we are to take and the towns we will come to. The idea seemed good to me, so I selected 12 of you, one man from each tribe. They left and went up into the hill country and came to the valley of Eshcol and explored it. Taking with them some of the fruit of the land, they brought it down to us and reported, it is a good land that the Lord our God is giving us. But you were unwilling to go up. You rebelled against the command of the Lord your God. You grumbled in your tents and said, the Lord hates us. So he brought us out of Egypt to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us. Where can we go? Our brothers have made our hearts melt in fear. They say, the people are stronger and taller than we are. The cities are large, with walls up the sky. We even saw Anakites there. Then I said to you, do not be terrified, do not be afraid of them. The Lord your God, who is going before you, will fight for you, as he did for you in Egypt, before your very eyes, and in the wilderness. There you saw how the Lord your God carried you as a father carries his son, all the way you went until you reached this place. In spite of this, you did not trust in the Lord your God, who went ahead of you on your journey, in fire by night and in a cloud by day, to search out places for you to camp and to show you the way you should go. When the Lord heard what you said, he was angry and solemnly swore, no one from this evil generation shall see the good land I swore to give your ancestors, except Caleb, son of Jephunneh. He will see it, and I will give him and his descendants the land he set his feet on, because he followed the Lord wholeheartedly. Because of you, the Lord became angry with me also and said, you shall not enter it, either, but your assistant Joshua, son of Nun, will enter it. Encourage him, because he will lead Israel to inherit it. And the little ones that you said would be taken captive, your children who do not yet know good from bad, they will enter the land I will give it to them, and they will take possessions of it. But as for you, turn around and set out toward the desert along the route to the Red Sea. Then you replied, we have sinned against the Lord. We will go up and fight as the Lord our God commanded us. So every one of you put on his weapons, thinking it easy to go up into the hill country. But the Lord said to me, tell them, do not go up and fight, because I will not be with you. You will be defeated by your enemies. So I told you, but you would not listen. You rebelled against the Lord's command, and in your arrogance you marched up into the hill country. The Amorites who live in those hills came out against you. They chased you like a swarm of bees and beat you down from Seir all the way to Hormah. You came back and wept before the Lord, but he paid no attention to your weeping and turned a deaf ear to you. So you stayed in Kadesh many days, all the time you spent there.
Amen. 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 So makikita po natin na po, dadako po tayo sa atin pong reflection. May kinalaman po sa binasa po ng atin pong kapatid. Sino pong nais magbahagi po ng reflection? May kinalaman po sa Deuteronomy chapter 1. Pastor Sam. Sige po, Pastor. Yeah, ating pong sinimulang basahin ito pong ating scripture ngayon, scripture reading natin sa Deuteronomy chapter 1, no? Gusto ko po kayong bigyan ng maiksing background para ma-appreciate natin sa harinawa sa maiksing pagpapaliwanag nitong ating babasahing aklat, mga kapatid. Gusto kong makita natin dito sa ating mga pagbabasa ang mga themes ng Deuteronomy, no? Ang mga themes po ng Deuteronomy ay ang mga sumusunod, yung God's faithfulness, dapat ay makita natin siya. Siyempre, ang Book of Deuteronomy is a story of God's dealings with His people, no? Papaano nakitungo ang Panginoon sa kanyang bayan. Ang una ay pinakikita, inilalarawan sa aklat na ito ng Deuteronomyo ang katapatan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa kanyang bayan, at saka yung love as the rejection of idolatry, no? Ang pag-ibig na tinatanggihan ang mga idolatriya, no? And then love and practicing justice, yan po ang mga makikita natin dito sa book ng Deuteronomy. Ang pag-ibig at ang pagkakalinga sa mga nangangailangan, ang pag-ibig at ang pag-asa. Yan po ay ang mga highlighted themes ng Deuteronomy. Dito po sa Deuteronomy chapter 1, mga kapatid, hanggang Deuteronomy chapter 4, ito po ay ang tinatawag nating preamble. Kinakailangan po ito nating maintindihan para sa pagkuha natin ng mga spiritual implications, lalo na paano natin ito i-apply sa ating panahon ngayon. Napapansin po natin na ito po ay panglimang aklat na ni Moses. Ito yung tinatawag natin Pentateuch. At ito po yung huling aklat na isinulat ni Moses. Sapagkat siya po ang sumulat nito, palagi tayong ibinabalik doon po sa kasaysayan o yung mga naganap sa pinangakuan ng Diyos, yung tinatawag nating covenant people, na kung ano po ang mga nangyari. Dito po sa Deuteronomy, ito po ay tinuturing, mga kapatid, na the second law or tinatawag po nating review o recap ng mga utos ng Panginoon sa nakaraan. Ang gusto ko pong tandaan natin na ito pong kausap ni Moses ay ito ho yung mga bagong henerasyon, mga kapatid, na papasok po sa lupang pangako, the promised land, na pinangako ng Panginoon sa mga ancestors, mga kapatid. Dito ay makikita natin kung paanong nire-review o binubuod ni Moses ang mga ganap na bagay tungkol sa nangyari ng kawalan ng pagtitiwala ng bayan ng Diyos sa ginawa ng Panginoon. Makikita po natin dito yung precise na mga tagpo, pati yung taon ay talagang ni-review ni Moses. At gusto ko pong maintindihan din natin na dito sa binabasa natin, si Moses po ay talagang matanda na. At dito sa binasa po natin, ako po ay na-impress personally na makita ko po yung isang kataga na sinabi ni Moses dito, mga kapatid, na ako ay nadamay. Ako ay nadamay dahil sa inyong katigasan ng ulo, na ako mismo ay hindi rin makapapasok sa lupang pangako, yung promise na pinangako ng Panginoon sa kanila. Ibig sabihin, si Moses po ay
Bagamat siya ay lumakad na may pagsunod o obedient na lingkod ng Panginoon, ay kasama siya doon sa bayan ng Diyos. Nakikipag-deal siya, nakikitungo siya, papaano dadalhin ang mga burdens ng mga tao. Ay ina-admit ni Moses na ako rin ay kasama ninyong hindi makapapasok dahil sa inyong mga ginawang kamalian. Ang akin pong reflection doon ay ang tinatawag ko po sa inyong responsible leader, no? Ang pagiging responsible leader, di maiiwasan na minsan kahit hindi tayo ang gumawa, ay nadadamay tayo. Basta kasama tayo doon sa grupong iyon. Ang mahalaga po ay pinaninindigan natin ang pagiging leader whatever happens. And we love the people. Si Moses ay mahal na mahal niya ang bayan ng Diyos. Kaya siya ay hindi lumalayo sa kanila kahit na mabigat ang mga sitwasyon. Mababasa po natin dito mga kapatid na yung Cades Barnea ay isang lugar na kung saan ay ipinakikita ng Panginoon sa kanila na maging malakas ang loob nila, papasukin nila yung lugar na kinakailangan maging matapang, na nagtitiwala sa kakayanan ng ating Panginoon. At binigyan sila ng pangako ng Panginoon na sa kabila po ng kanilang katigasan ng ulo, ay pagpapalain sila ng Panginoon kung sila po ay magiging masunurin. Gusto ko pong basahin sa inyo yung sinabi ni Moses. Ang sabi niya sa verse 9, "And I spoke to you at that time saying, I alone am not able to bear you. The Lord your God has multiplied you, and here you are today, as the stars of heaven in multitude." Ang kausap po niya dito yung new generations na napapasok po sa lupang pangako. And then verse 11 says, "May the Lord God of your fathers make you 1,000 times more numerous than you are, and bless you as He has promised." So yun po yung pangako ng Panginoon. Mararamin sila, pagpapalain sila. Sa kabila po ng nangyari na yun ay hindi nabigo ang Panginoon sa kanyang faithfulness. Alam niyo mga kapatid, pag binasa po natin ito, paano ba gagawin ng Panginoon na sila ay mananatiling marami, as numerous as they are, 1,000 times, paano silang mapapanatili na maayos? Kasi ang sabi ni Moses ay, "And I spoke to you at that time saying, I alone am not able to bear you." Pag binasa niyo po yung 12 hanggang 15, ay magiging magaan lang ang lahat kung sila po ay magiging organisado. Ayun, yun po yung sabi doon. Mag-organize sila as assembly, no? Organize assembly, at pipili sila ng mga pinuno, mga leader. Yun po ay mga recap ng mga nangyari, mga kapatid, na dahilan po sa kabutihan ng Panginoon sa kanilang paglalakbay, kahit gaano sila karami, ay nakaya silang dalhin ni Moses dahil po sa mga payo ng Panginoon at ng mga taong katulad ni Jethro, na ang organisasyon na maayos ay kinakailangan para maging madali ang kilos at galaw na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, God bless you, at sana po ay itong mga preamble hanggang chapter 4 ay ma-appreciate nating basahin. Ito po ay mga repetitions ng mga law at mga prinsipyo na sinabi na ng una upang mapaalaala sa mga darating na henerasyon o mga bagong henerasyon na kinakailangan itong gawin para sa pagpasok sa bagong lupain. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen po. Salamat po. Amen. Yung pong Pangulo. Si Pastor Marin po. Amen. Happy God first morning po. Salamat po sa Panginoon. Atin po muling pag-aralan ang Deuteronomy chapter 1. Ito po'y pasimula.
Sa oras pong ito mga kapatid, meron pa akong tatlong reflection dito. Number 1, sa verses 1 to 5, remember God's leading. Dito po ay pinahayag po ni Moses na sa kanilang paglalakbay ay naroon ang paggabay, pangunguna ng ating Panginoon. At nais po nilang bigyan ng pansin ang mga Israelita na wag nilang kakalimutan ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya sa ating buhay mga minamahal kong mga kapatid, ating pong alalahanin na sa ating paglalakbay, andyan ang Diyos. Kahit mahirap, kahit maraming problema, siya po'y laging nariyan. Number 2, call to advance. Verses 6 to 8, ang sabi niya, you have dwelt long enough in this mountain. Go possess the land. Matagal na kayo rito. Kayo'y pumunta at inyong ariin ang lupaing iyon. Dito po mga minamahal ko mga kapatid, nais po ng Panginoon na tayo ay huwag mananatili sa ating spiritual comfort zone. Nais po ng Diyos na tayo ay lumawig ang ating nasasakupan, ang ating lumago ang ating misyon at sumulong sa kanyang biyaya. At pangatlo, shared leadership. Dito po sa verses 9 to 18 ay kanya pong tinawag at pinili yung mga judges upang kanyang ibahagi yung hirap na kanyang dinadala. Effective ministry requires delegation in justice. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, sa ating pong mga leader ng iglesia, wag po nating salirinin ang trabaho, ang gawain. We need to delegate to other leaders para ho magkaroon tayo ng dalidisipulo at nasasanay na balang araw na siya ang papalit sa atin. Ang sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 374, in the organization of Israel, the Lord gave lessons of order and responsibility for His church in all ages. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ganyan po ang ating Panginoon. He is a God of order para lalong maging maayos ang kanyang iglesia, ang kanyang misyon ay patuloy na sumulong at umunlad sapagkat ating binabahagi sa ibang leader ang gawain ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa oras nito. Amen po. Amen. Ang sabi po ni Pastor Joey De Ocampo, ang Deuteronomy 1 ay isang paalaala na una, ang pananampalataya ay hakbang pasulong. No po? Pangalawa, ang pamumuno ay pagbabahaginan. Ikatlo, ang takot at pag-aalinlangan ay hadlang, at ang ikaapat, ang pagsunod ay dapat agad at tapat. So makikita po natin mga kapatid, no? Meron po tayong 3 minutes na po. Sino pa po ang nais magbahagi ng kanyang reflection? Pwede pa po, Pastor. Ay, sige po. So, napakaganda po nung Deuteronomy chapter 1. Ito nga po ay yung balik tanaw doon sa kung paano sila pinangunahan ng ating Panginoon doon sa wilderness. After 38 years nilang pag-ikot, sabi, masyado na kayo matagal dito. Oras na para kayo ang pumunta sa lupang pangako. Parang tayo rin po ngayon sa ating panahon. Napakatagal na natin dito sa lupang to. Dapat talaga dumating na ang Panginoon, no? O makarating na tayo doon sa langit na bayan. Ang ipinaalala po sa kanila doon sa Old Israelite, and then sa atin din pong panahon ngayon, huwag nating ma-miss yung mga event na nangyari nung nakaraan kung bakit na-delay yung pagpasok sa lupang pangako doon sa Canaan. Sabi niya, lahat nung mga marireklamo na consume doon sa wilderness. So, para din po sa ating panahon ngayon, lahat ng mga nag-aalinlangan,
makukonsume din dito sa lupang ito. Pero hindi po ba sabi, may buhay na dadalhin sa langit. Mas maganda pong makarating sa langit ng tayo po'y buhay o hindi natin maranasan yung kamatayan katulad ni Caleb at ni Josue. Sabi niya, maliban lang doon sa kay Caleb at kay Josue, sila lang yung makakapasok kasi sila lang yung sumunod o sabihin natin nanampalataya ng tapat, huli, sabi niya. Only Caleb who obey the commands of the Lord. So, sa ating pong buhay ngayon, bilang mga nag-iintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon, hindi po pwede, huwag po natin kalimutan yung sinabi niya na yung partial obedience makakarating sa langit. Talagang linaw po nung sinabi, si Caleb at si Josue, sila yung sumunod lang talaga ng buo, hindi partial. Kung ano yung sinabi ng Panginoon. Ayun, sabi nga ni Pastor Jerry, pati nga si Moises hindi nadamay. May kakulitan din naman si Moises Sabi niya, Panginoon, hindi ba ako pwedeng pumasok naman? Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag ka nang magsalita, stop na yan, topic na yan. Sinabi ko na hindi ka papasok So, hindi na kumibo si Moises. Sinabi na nga ng Panginoon, hindi ka papasok hihirit pa. So, ibig sabihin mga kapatid, parang tayo rin yan. Gusto natin lahat makapasok sa makarating sa langit na bayan. Sikapin po natin mga kapatid. Sa ating sarili, hindi natin talaga kaya. Pero by faith, sabi niya, kung tayo buong susunod sa lahat na sinabi ng Panginoon, palagay ko po walang maiiwan dito. Lahat po tayo ay makararating doon sa langit na bayan ay pinangako ng Panginoon. Yun lang po at happy God first morning sa ating lahat. Amen po. Maraming salamat po, no? So tunay na napakabuti po ng Diyos sa panahon po ng makikita natin kung gaano po katapat ang atin pong Panginoon sa panahon nila Moises. No po? At hanggang sa panahon din po naman natin. At kung paano ipinakikilala sa atin ng Panginoon, kagaya po ng sinabi ng ating pong mahal na Pangulo na yung tinatawag po na yung preamble, no po. At ganoon din yung sinabi po kanina na yung Lisa leadership. So, maraming salamat po. At tayo po ngayon ay dahil wala po tayong oras, tayo po idadako na sa ating pong devotional na pangungunahan po tayo ni Sister Bea Baya. Siya po ba ay nandiyan? Okay. So mukhang wala po ata si Sister Bea. Okay po. So kung wala po siya, sige po, nais ko pong basahin, no po. Or meron po bang willing na basahin po yung ating devotional? Okay po. Sige po, ako na lang po ako po muna. Ako po ang babasa. Ang ating pong devotional ngayong umagang ito ay may pamagat na ano ang pananaw ni Wagoner sa kaligtasan. Ito po yung unang bahagi. Sabi po sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang unang kailangang pansinin sa teolohiya ni Wagoner ay walang magagawa ang mga tao upang makamit ang kaligtasan. Ang ating kaligtasan, isinulat niya, ay buong-buong nagmumula sa kahabagan ng Diyos sa pamamagitan ng mga kabutihan ni Kristo.
Hindi hinihintay ng Diyos na nasain muna ng mga makasalanan ang pagpapatawad bago siya gumawa ng pagsisikap upang iligtas sila. Talagang mabuting balita iyon. Ngunit, ito'y ebanghelyong malayong malayo sa pananaw ni Smith na dinadala ng pagsunod ang mga lalaki at ni Smith na dinadala ng pagsunod ang mga lalaki at babae sa Diyos. Kabaliktaran nito, ayon kay Wagoner, hinahanap ng Diyos ng biyaya iyong nawaglit na hindi karapat-dapat. Ang Diyos ang kumukuha ng inisyatibo sa kaligtasan. Ang ikalawang saligan sa teolohiya ni Wagoner ay walang taong magiging mabuti at sa pamamagitan ng pagsunod sa utos dahil wala ni katiting na katuwiran sa kautusan upang ibigay sa sino man tao. Sinabi niya na hindi makagagawa ng kabutihan ang tao hanggang maging mabuti muna siya. Kaya't ang mga gawa ng makasalanang tao ay walang bisa na magawa siyang matuwid, kundi taliwas dito'y nagmumula sa masamang puso. Ang mga gawang ito'y masama, kaya't dumadagdag sa kabuuan ng kanyang pagkamakasalanan. Ngunit pinansin niya, hindi papatay ang mga Pariseo. Marami sa ating mga kapanahunan ang umaasa magkaroon ng katuwiran sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. Katulad ng nakita ni Wagoner, hindi inilahad ng Diyos ang kautusan bilang paraan upang makamit ang langit. Naniniwala kapwa sina Wagoner at Jones na ang gawain ng kautusan ay hindi lamang magbigay kaalaman ng pagkakasala, kundi dalhin ang mga tao kay Kristo upang sila'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ang pinakamabuting pagsisikap ng makasalanang tao, sinabi niya, ay walang magagawa tungkol sa paggawa ng katuwiran. Malinaw na ang tanging paraan ay ang pagdating nito sa Kanya bilang kaloob. Ang sarili nating pagsisikap sa pagkamit ng katuwiran ay tulad ng pagsisikap na takpan ang hubad nating katawan ng maruming kasuotan. Ngunit kapag tinatakpan tayo ni Kristo ng kasuotan ng sarili niyang katuwiran, hindi siya nagbibigay ng pantakip sa kasalanan, kundi inaalis ang kasalanan. Kapag tinanggap natin ang katuwiran ni Kristo, nabura na ang ating kasalanan. So ipinapakilala po sa atin dito, mga kapatid, yung righteousness na po, Christ righteousness, na kung saan makikita po natin yung pananaw ni Wagoner may kinalaman po sa kaligtasan. Sapagkat batid po, mare, na po, ng panahon na yon ay kinakailangan maging obedient ka sa utos ng Panginoon para sa gayon, ang gaya nga po ng pagkakabanggit dito is sabi nga po dito ay malayong malayo raw po yung pananaw ni Wagoner sa pananaw po ni Smith na po about sa kaligtasan, na si Smith kailangan sundin ng kautusan na po, pero naman itong si Wagoner ay yung katuwiran po ng atin pong Panginoon. So ngayon po, mga kapatid, ay ang tunay na sa katuwiran lamang ni Kristo na po makakamtan po natin yung kaligtasan na po sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So ngayon po tayo po ay dadako po sa atin pong reflection about po sa bagay po na ito. Reflection po, mga kapatid. Sige po. God first morning po everyone. Sige po, Pastor.
Nasaan na kayo, Diwan? Hindi mo kapagpakita ng video. Nasa labas kami. Mahalaga mga kapatid ang kaligtasan. At ang kaligtasan ay malinaw sa ating binasa ngayon patungkol sa pananaw na ito, na ang pananaw mga kapatid sang-ayon dito sa Efeso chapter 2 mga kapatid ay hindi sa ating mga gawa, kung hindi dahil lamang sa biyaya ng Diyos. So itong issue na ito sa ating paniniwala bilang isang Seventh-day Adventist ay matagal ng issue noon pa man. At ito ay nilinaw na ng ating iglesia that we are saved by grace through faith alone, not works. Mga kapatid, maliwanag po yan sa atin pong pananaw bilang isang iglesia. Kaya kapag meron tayong pananaw na taliwas sa pananaw na ito, ay mahalagang maituwid natin ang ating sarili sapagkat ito ang pananaw ng ating iglesia. So yun lang, Pastor Sam. Okay po, maraming salamat po, Pastor. Good morning po. Ako, ayon po kay Pastor Joey, ito po ang kanyang pagkakabanggit sa comment po sa group chat. Ayon kay Ellen White, justification is the work of Christ in laying the glory of man in the dust and doing for man that which it is not in his power to do for himself. According po sa Faith and Works, page 20. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala kundi pagtitiwala at lubos na pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kapag tinatanggap o pag tinanggap ang katuwiran ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao ay kinikilalang matuwid, bagaman siya ay makasalanan. Na po, so totoo po yan. According pa po, dito po sa isa pong comment po, ang sabi dito, ang pagiging eksakto ng tala ni Moises ay siguro po ito yung kanina. At ito po yun. Ito po ba yata yung kanina? Ang sabi po dito ni Pastor Marin, salvation is entirely the work of God's grace received by faith, not by law-keeping or human merit. Obedience to God's law is the fruit of salvation, never the means. The gospel is the power of God to save everyone that believes. Christ is our righteousness and His life count for ours. So, totoo po mga kapatid. Pero ang nakakaano po ay marami po, totoo po, na marami po sa atin, karamihan po sa mananampalataya ngayon, ay sumusunod na po or nag-uubay sila kasi takot po sila na mapahamak. No po, baka tawag po dito ay baka hindi sila maligtas. Kaya ina-assure po nila na masunod yung law, no po, yung kautusan po ng Panginoon. So, tunay po na po, maraming salamat po doon sa mga comment po ng ating pong mga pastors. Reflection po, mga kapatid, about po sa bagay po na may pananaw, may kinalaman po sa kaligtasan ni Wagoner. Pastor Sam, Pwede po, Pastor. dito Pwede, po Pastor Henry. ako po muna. Salamat Sige po. Dito ko po nakita ang isang bagay na nagtuturo sa atin. Una, Christ's complete provision. Ito yung kompletong provision ng ating Panginoon. Christ's life, death, and resurrection provide both justification and sanctification or transforming power. He emphasized the indwelling Christ as the believer's only hope of victory over sin. Kaya dito po mga minamahal ko mga kapatid, dito po in-emphasize ni Wagoner
na kapag si Kristo ay nasa ating buhay, kapag si Kristo ay ating kasama sa bawat mananampalataya, ito siyang ating pag-asa upang ating mapanagumpayan ang kasalanan. Kaya mahalaga po sa ating buhay mga kapatid, kaya ang sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Kaya dito po pinapaalala po ni Wagoner na si Kristo yung ating kumpletong probisyon upang tayo'y patuloy na mabago, patuloy na magkaroon ng transformation sa ating buhay at ating malabanan at ma-overcome ang kasalanan na ito ay ang siya nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Salamat po mga minamahal kong mga kapatid. Salamat po, Pastor. Si Brother Rizalino po. Okay. Ganda yung sinabi ni Pastor. Philippians 4. Na sa ating sarili nga po mga kapatid, talagang wala tayong magagawa dahil yung human carnal nature natin doon sa Galatia 5:19-21, yun po yung flesh. Talagang kahit ano gawin natin, hindi tayo magiging matuwid sa harap ng Panginoon. Pero kapag, yun nga po, yung justification by faith, na tangi yung katwiran lamang po ng ating Panginoon, yun lamang po talaga ang nagligtas sa atin. Hindi yung ating mabubuting gawa. Ang nakikita ko lang pong problema dito, nagiging mindset tuloy ng iba nating mga kapatid na talagang magkakasala pa rin tayo, talagang makakasuway tayo. Dahil tayo tao lang. Yan po ang katwiran na yun na kasi tao lang tayo, talaga hindi tayo makasusunod dyan sa kautusan na yan. At hindi sasalang tayo may mga malalabag. At naiintindihan ng Panginoon yan kasi tayo nga ay human carnal nature. Pero yung pong hinihiling sa atin ng Panginoon, di po ba? Katulad doon, sabi niya, kung nakita natin yung pangunguna ng Diyos sa ating buhay, susunod tayo ng buong buo. Huli. Kaya nga po doon sa karamihan, nakita si Caleb at si Joshua lang, di po ba? Sila lang yung buong sumunod. Kung ano yung inutos ng Diyos, sinunod nila. Hindi dahil gusto nilang maligtas, kundi talagang hindi naman sila susunod kung walang pananampalataya. Kaya nga po nagkatawang-tawang Panginoon para ipakita sa ating mga tao na bagamat tayo nahulog sa kasalanan, lahat ng ating daranasin sa lupang ito ay kaya natin panagumpayan kung, sabi niya, ako'y nasa puso ninyo. Di po ba? Yun ang kalinaw Kaya mahirap pong maging mindset na tayo tao lang, hindi tayo makasusunod. Kaya lang, ang nagiging mindset naman ng iba, baka dahil nakasusunod, yun ang nagiging paraan nila ng kaligtasan. Iba kasi yung nagsisikap doon. Iba yung nagsisikap sumunod kaysa ron sa talagang ayaw. Na naka-mindset na talaga, ay tao lang tayo, hindi tayo talaga makakasunod. So, ang kwampuno talaga ay yung katwiran ng Panginoon, yun, kaya nga sabi niya, yung ating kasalanan noon, yung ngayon at yung gagawin pa natin, bayad na talaga yun doon sa krus. No? Yung kamatayan ng Panginoon talaga, yun, binayaran na lahat yung kasalanan. Kahit yung gagawin pa lang natin na kasalanan, bayad na yun. Kung admitin natin o tatanggapin natin na talagang ang Panginoon ang napatay doon sa krus para ibayad doon sa kasalanan na yun. At matapos yung pananampalataya yun, tinanggap natin tayo bilang tao na tayo nagkamali, nagkasala sa Diyos, palagay ko hindi na natin uulitin. No? Kasi kung hindi, paulit-ulit, sabi nga, ang Diyos hindi na pagbibiro. Kung paulit-ulit po natin ginagawa yung willful disobedience, katulad nun, pwede pa pala akong uminom pasyat-syat ng alak. Kasi hindi naman dahil doon sa pagsunod yung aking kaligtasan nananampalataya naman ako. Di po ba? Nananampalataya naman ako sa Panginoon Tinatakpan naman ng Panginoon yung mga mumunting kuha na yun doon sa kamatayan niya sa krus Dahil ang magliligtas lang sa akin yung
nananampalataya lang ako. Kaya nga po sabi niya, yung pananampalataya, meron siyang yung bunga ng pagkaligtas doon sa cross, ay magiging masunurin ako kung ano lahat yung sinabi o sabihin natin kung ano yung nasa 28 fundamental belief natin ay sa tulong ng Panginoon ay sikapin po natin talagang kaya nga maging perfect tayo kung paano yung ating Diyos ay perfect. We must also be perfect sa aspeto ng pagiging tao na yun naman ay pinakita ng ating Panginoon nung siya nabuhay dito sa lupang ito. Yun lang po at happy God first morning. Okay po, maraming salamat po, Pastor Joey. Yes, good morning. So, napakaganda ng ating usapin, very theological siya. Pero isa lang ang ibig sabihin. Sinabi kanina ni Pastor Ernie, Brother Sunny, isa lang tinutumbok talaga noon. At napakaganda, no? At tayo itinuturo kay Kristo na siyang nag-aaring ganap. Nabanggit yung pag-aaring ganap kasi ito yung malaking usapin ng unang panahon. Pag-aaring ganap, At ang salitang pag-aaring ganap ay alam naman natin na talaga isa na yan sa mga nakatala sa ating pong 28 fundamental beliefs na binigyan diin ng ating pong mga sumusunod na pinuno ng ating pong iglesia. So gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Brother Sunny at saka ni Pastor Ernie. Ito po yun, pag-aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Kung ating pong titingnan ang original lingwahe nito sa salitang Griego, ito po ay nagsasabing dikaiousis ek pistios. Isyo kakaiba, no? Dikaiousis ek pistios. Ito ay talagang maraming beses na binanggit ni Apostol Pablo. Dikaio dia pistios, So mapapansin po natin mga kapatid, dalawang salita rito na mahalaga, yung salitang justification at yung salitang faith. Alam naman natin talaga na ang salitang justification o kaya dikaiosis ay pag-aaring ganap. Ito ay pagpapawalang sala o kaya deklarasyon ng katuwiran. Kaya mapapansin po natin sa ating pong fundamental beliefs, ang sabi po doon ay justification is God's declaration for a penitent sinner to be righteous. Mapapansin po ninyo, ang basihan nito ay nasa aklat po ng Romans chapter 4 verse 25. Nang sabi doon na siyang ibinigay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ariing ganap. So, yun po yung ibig sabihin ng pag-aaring ganap. Okay. Isa pang diniinan ng ating pong mga naunang theologian, yung salitang faith. Okay, kaya nga tinawag nilang justification by faith. Ang ibig sabihin sa Greek ay pistis. Ito kasi mahalagang salita na pinag-aaralan nila noong unang panahon, yung original na lingwahe. Faith comes from the Greek word pistis. Ibig sabihin, pananampalataya. Pero hindi lamang basta pananampalataya, kundi ito ay pagtitiwala na may dalang pag-asa. Kaya mapapansin po ninyo, yung Romans chapter 5 verse 1, binanggit din ni Apostol Pablo, yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, pistis, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung pananampalatayang iyon, pistis, galing sa Greek word, ay may dalang pag-asa sapagkat may pangakong mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi noong unang panahon, ang isang taong hindi inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo, ay tinuturing na kaaway ng ating Panginoong Hesukristo, mayroong namamagitan. Kaya nga, sa parte ng tao, hindi niya nararanasan yung kapayapaan. Kaya nga dahil dito, sa pamamagitan ni Hesukristo na nagdugtong at nag-alis ng pader ng kasalanan sa isang tao, naranasan niya ngayon yung access sa Diyos.
yung kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So yun po yung ibig sabihin ng justification by faith na binigyan din ni Wagner noong unang panahon na hindi pa mahagip ni Butler, ni Smith sa kanilang debate noong unang panahon. Na sa mga susunod na henerasyon naman ng ating pananampalataya ay isinama na sa ating 28 fundamental beliefs itong kahalagahan ng justification by faith. Happy God first morning at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Salamat po, Pastor. Meron pa po akong nais na sige po. Dagdag pa. Pastor Jerry. Sige po. Pagkatapos po si Pastor Jerry po muna. Si Brother Doms po. Sir. Sige po. Yeah, okay lang. Gusto ko lang magbigay ng merong kwento sa Bible na I think very relevant sa atin sa topic na ito. Yung kwento ng dalawang mayaman sa Lucas 18 at saka Lucas 19. Yung unang mayaman, yung unang binata, parehas itong dalawang mayaman na to, naghahanap sila na may hinahanap sila, no? Doon sa yung unang mayaman, specific yung hinahanap niya. Ang hinahanap niya ay buhay na walang hanggan. And then nung pumunta siya kay Kristo, sabi ni Kristo, sundin mo yung kautusan. Sabi nung mayamang binata, nasunod ko na lahat. At ang sabi ni Kristo, may kulang ka pa. At alam po natin yung kwento na inutusan siya ni Kristo na ipagbili yung kanyang kayamanan at ibigay sa mga mahihirap. At ang reaction niya, sabi doon, siya ay lubhang nalungkot yung mayaman na ito. At sabi ni Kristo, gaano kahirap sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. At yung mga alagad, meron silang question, sino ang maliligtas? No, dahil doon sa pangyayari na yun. And then here comes, fast forward, nagkaroon po ng another story, isang mayaman ulit. Pero itong isang mayaman na to, isa lang din yung hinahanap niya, specific din. Pero hindi yung buhay na walang hanggan. Ang hinahanap niya ay si Kristo. At nung hinahanap niya si Kristo, ang pangalan po ng mayaman na to, si Zacchaeus. Ang pagkakaiba, itong isang mayaman po na to, makasalanan siya. Tax collector. Yung isa, masunurin. Nasunod niya po lahat ng kautusan. At itong si Zacchaeus, nung nahanap niya si Kristo, lumapit sa kanya si Kristo, at sabi ni Kristo ay makikikain ako sa iyong tahanan. Dali-dali siyang bumaba at ang reaction po niya ay kabaliktaran doon sa reaction po nung isa pang mayaman. Ang reaction po ni Zacchaeus, sobrang saya niya. At doon sa resulta po ng sobrang kaligayahan na yun, ang sabi po doon, hindi na siya inutusan ni Kristo Hindi na siya inutusan ni Kristo. Yung isang mayaman, inutusan ni Kristo, sabi, pagbili mo yung kayamanan, bigay mo sa mahirap. Si Zacchaeus, ang kabaliktaran, sa kanyang sobrang kaligayahan, dahil natagpuan niya si Kristo, sabi niya, ibibigay ko, ibabalik ko lahat ng aking mga kayamanan kung ako man ay nasupuan ng daya. At ang sabi ni Kristo, nasagot yung tanong ng mga disipulo, sino na lang yung maliligtas? Sabi ni Kristo sa verse 10, chapter 19, ang kaligtasan ay dumating sa tahanang ito. So I think mga kapatid, very relevant itong story na to sa topic po natin. And I think yun po yung, for me, sa akin po yun po yung isang pwede po nating pagkunan ng kumbaga talagang foundation pagdating po sa kaligtasan, na kahit hanapin po natin ang kaligtasan sa anumang bagay, especially po kahit po sa pagsunod, hindi po natin matatagpuan unless katulad po ni Zacchaeus na hindi niya man hinahanap yung buhay na walang hanggan, pero dahil hinanap niya si Kristo, imagine po yung mayaman, hinahanap niya yung buhay na walang hanggan without realizing na yung buhay na walang hanggan ay nasa harap niya na. Kasi nahanap niya pa yung buhay na walang hanggan sa pagsunod, sa kayamanan. Pero si Zacchaeus, ultimately natagpuan niya yung buhay na walang hanggan nung matagpuan niya si Kristo at dumating yung kaligtasan sa kanya. At resulta niyon, naging masaya siya at siya ay sumunod sa ating pong Panginoon. So, I think mga kapatid, kung tayo po ay mananatili kay Kristo, John chapter 15, yung buhay po natin ay buhay na magiging masunurin.
At wala pong question po yun. Ang tanong, nananatili po ba tayo sa ating pong Panginoon? Amen. Thank you Amen. po. Thank you po. Last po, puro si brother, ano po kung ano, meron pa pong dag. Si brother. Pwede na? Sige po, brother Resalino. Tapos yung self-image. Sa akin kasi halos na doon sa kwento ni Brother Edmond sabi niya, yung dalawang mayaman. So, doon po sa Galatians 5, hindi po ba, yun nga po yung fruit of the Spirit, matapos tayong ma-justified by faith, hindi na dapat masumpungan sa atin yung Galatians 5 chapter 9 verse 19 to 21, no? Doon sa 22 to 23, yun po yung dapat nang makita sa ating kabuhayan sa tulong ng ating Panginoon matapos tayong ma-justify. No po? Doon sa una, yung sinabi ni Brother Edmund kanina, yung Brother selfishness. Dominic po. Brother Dominic. Dominic. Dominic, akala kasi kaboses kasi Brother Edmund. Sabi niya, yung selfishness, nakita natin no, sabi ibenta. Hindi niya ba ibenta kasi ang kuha niya, mas priority niya yung kayamanan kaysa sa Panginoon. Doon sa pangalawa, kaysa kayo, makikita po natin doon, di ba? Sabi nga niya ni Dominic na sabi niya, nagkaroon siya ng love, joy, peace, gentleness, and temperance sa lahat ng bagay. So yun po yung fruit of the Spirit na dapat makita sa atin kung talagang tayo na-justify by faith by grace na ating Panginoon. Yun lang po at happy God first morning sa ating lahat. Okay po. Maraming salamat at tunay po na marami po tayong nagiging insight na po at reflection po about po dito po sa ating sa ating pong devotional na po. Pero dahil limitado po ang ating oras, tayo po ngayon ay dadako na po. Or bago po tayo dumako sa ating pong introduction sa video sa SDA Church History, tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Let's pray. O dakila at makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang reflections na binigay niyo po sa amin. May kinalaman po sa kung gaano po kahalaga ang kaligtasan, na hindi ito po sa sarili naming mga gawa, kung hindi ito po ay patuloy na pagdepende po sa inyo. Na kayo po ang nag-i-initiate, na kayo po ang aming katuwiran, na ang aming pagsunod ay produkto ng aming pong pagmamahal sa inyo at relasyon sa inyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy na bigyan kami ng karunungan, may kinalaman sa bagay na ito. Nang sa ganon ay kami po ay maging pagpapala at mas lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal sa amin. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So tayo na po ay dadako na po sa atin pong SDA Church History Introduction video. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority.
To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Ngayon po ay tayo dadako na po sa atin pong stewardship speaker. Pangunahan po tayo ni Sir Dominic Carpintero. Hello po, pa-share screen po muna para makapag-add first video po tayo. Ay, sige po. Ay, sorry po. Sige po. Pinabibilis ang pagbabalik ni Jesus. January 11. Offertory Reading Devotional. Tulad ng malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon ang mabuting balita na sa malayong lupain nagmula. Kawikaan Kapitulo 25 versikulo 25. Noong nakaraang Sabado, binasa natin ang Mateo Kapitulo 24 versikulo 14 na nagsasabing, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ayon kay Jesus, darating ang wakas ng mundo kapag ang ebanghelyo ay naipangaral na sa lahat ng dako ng mundo. Kung ang pagbalik ni Jesus ay nakadepende lamang sa kung paano naabot ng ebanghelyo ang inyong komunidad, malapit na ba ang pagdating ni Jesus o malayo pa sa mga dekada? Paano naman kung ikukumpara ito sa mga taong nasa 1040th window? Sa pananaw ng tao, batay sa bilang ng mga hindi pa naaabot ng ebanghelyo, tila malayo pa ang pagdating ng ating Panginoon. Gayunpaman, tulad ng nasusulat sa Biblia, sinabi ng Diyos na kanyang pabibilisin ang kanyang gawain sa katuwiran, ayon sa Roma Kapitulo 8 versikulo 28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagsasama-sama para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Diyos, ng mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Bagamat ang Diyos ay makapangyarihan at may lahat ng paraan upang magampanan ito, alam natin na ang ating pagbibigay ay isang paraan na ginagamit ng Diyos upang pabilisin ang kanyang gawain sa katuwiran. Sa pamamagitan ng ikapo at mga handog na ating ibinibigay, ang mga misyonero ay nakakapunta sa malalayong lugar upang dalhin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao ng Diyos. Ang ating ibinibigay ay tumutulong upang magsanib ng mga programa sa mga television networks,
maglikha at magpamahagi ng nilalaman sa pamamagitan ng World Wide Web, maglathala ng mga material sa iba't ibang wika, at magtayo ng mga paaralan at medical facility kung saan ang mga tao ay makakakilala ng pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Panawagan. Kaya't nakikita natin na ang ating pagbibigay ay nakakatulong upang pabilisin ang pagdating ni Jesus. Hindi ba't ito ang inyong hangarin upang matulungan ang ebanghelyo na makarating sa lahat ng dako upang si Jesus ay dumating na at dalhin tayo sa ating tahanan? Kung ito ang inyong nais, magdasal at magbalik ng ikapu at magbigay ng maluwag na mga handog. Manalangin tayo upang matulungan natin pabilisin ang pagdating ng ating Panginoon. Sir Doms? Kayo na po. Right. Okay po, God first morning po muli mga kapatid. Ngayon po tayo morning. First morning, Brother Dom. First morning po. Yan, ang ating pong topic, tayo po ay malapit na pong matapos po no, sa Counsels and Stewardship. Tayo po ay nasa chapter 66. Maganda po itong chapter 66 po. May kinalaman po siya sa pag-iipon po natin ng kayamanan sa langit. Paano daw po tayo mag-iipon no, ng kayamanan sa langit. At ang aking pong i-discuss po sa inyo ngayong umaga ay may pinamagatan pong profit for time and eternity. Paano daw po tayo magkakaroon ng kapakinabangan sa panahong ito at sa buhay na walang hanggan or sa walang hanggan. Meron po akong mga hinighlight po dito. Again, magbibigay po ako sa inyo ng 3 puntos patungkol po dito po sa ating babasahin. Bago po yun, gusto po ipakita sa inyo itong isang picture. Hindi ko na po babanggitin kung sino po ito kasi baka po ma-block na naman tayo, no? Pero I think aware po kayo kung sino po ito at makikita niyo po doon sa kanya pong sumikat po itong polo shirt niya na ito na ang nakalagay po ay what we do in life echoes in eternity. What we do in life echoes in eternity. And I think ito po ay sobrang nag-reflect sa kung paano po siya naglilingkod no, sa kanya pong syudad. Ngayon pong umaga, yun din po yung paalala po sa atin ng ating pong propetisa dito po sa bahagi po nito ng Counsels and Stewardship. So number 1, ang sabi po sa first paragraph, it should be your determined purpose to bring every power of your being into the service of Christ. Why? His service is profitable for the life that now is and for that which is to come. So number 1 point po mga kapatid, soul purpose. Kapag tayo daw po pala ay nagnanais na magkaroon po ng kapakinabangan sa buhay na ito at sa walang hanggan, isang sikreto daw ay wala tayong ibang purpose, wala tayong ibang kadahilanan kung bakit po tayo nabubuhay, kundi ang maglingkod po sa ating Panginoon. And if that is our only purpose, if that is our sole purpose in this life, we can have profit, no? We can gain so much for eternity. Magkakaroon po tayo ng sobrang kapakinabangan para sa walang hanggan. So ang sikreto pala ng isang buhay na punong-puno po ng kaligayahan at punong-puno po ng kapakinabangan ay ang magkaroon tayo ng sole purpose o walang ibang kadahilanan kundi ang maglingkod po sa ating Panginoon. Dati, iniisip ko po na yun ay maaaring mangyari lamang po kapag tayo ay nasa full-time ministry, kapag tayo po ay naging pastor, tayo po ay naging, sabihin po natin, literature evangelist. Pero sa iba't ibang bahagi po pala ng buhay natin, sa iba't ibang dako ng buhay natin, sa iba't iba pong aspeto ng buhay po natin, maaari po nating ipakita na ang
sole purpose ng buhay na ito ay walang iba kundi ang paglilingkod sa Panginoon. Maaaring ikaw ay teacher, pero sinisikap mo na ang iyong kadahilanan sa pagiging guro ay hindi lang ang kumita ng ng sweldo sa pagkatapos ng buwan, kundi ang paglingkuran ng iyong mga estudyante at makilala nila si Kristo. Maaring ikaw ay isang negosyante at hindi lang ang iyong kadahilanan ng pagninegosyo ay ang kumita sa iyong mga pinagkakakitaan, kundi sa pamamagitan ng iyong pagninegosyo ay makilala ng mga tao si Kristo. So sa kahit ano pong paraan ng buhay po natin, maaari tayong magkaroon ng kapakinabangan para sa walang hanggan kung ang ating pong dahilan ng maglilingkod ay walang iba kundi ang paglilingkod sa ating Panginoon. So that's number 1, sole purpose. Number 2, mga kapatid, the light of the body is the eye. If therefore shine thine eye be single, thy whole body shall be full of light. If the eye is single, if it is directed heavenward, the light of heaven will fill the soul. Earthly things will appear insignificant and uninviting. So number 2, point po, number 1, sole purpose. Number 2 is single priority. Siguro naririnig niyo po ito lagi, mga kapatid, na ang Diyos ay kailangan maging top priority natin. Siguro i-invite ko po kayo, mga kapatid, na baguhin po natin yun. Ang Diyos po ay hindi lamang po ang ating pong top priority. He is our only and single priority. Kasi pag ang Diyos po ay top priority lang po natin, so nagising po tayo ngayon, early in the morning, at siya po yung prioritize natin, pero baka po mamaya hindi na siya yung priority natin kasi ngayon lang natin siya prioritize, no? Or siya lang, ngayon umaga lang natin siya hinanap. Or ngayong umaga lang natin siya ginawang number 1, no, sa ating pong buhay. Pero if God is our only and single priority in life, lahat ng ginagawa po natin ay magre-revolve sa ating pong Panginoon. Sabi po dito sa isang highlight, all your plans will be made in reference to the future immortal life. At doon po sa another highlight na nilagay ko, but in all your pursuits, the silent inquiry will be, Lord, what will thou have to do? And Bible religion will be woven into your daily life. So ibig sabihin po, mga kapatid, hindi lamang po ang Diyos ang top priority natin, kundi siya po yung single priority natin. Ibig sabihin sa lahat po ng bahagi ng buhay natin, lagi nating sinisikap na tanungin, hanapin kung ito po ba ay naayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Maaring sa simpleng pagiging magulang po ninyo, pag-aalaga po ng inyong pong mga anak, paano po ninyo ipaprioritize ang Diyos sa inyong pong pagkakaroon ng mga anak. Bilang isang kapatid, paano po ninyo pa-prioritize ang Diyos sa pagiging isang kapatid? Bilang isang estudyante, paano niyo ipa-prioritize ang Diyos bilang isang estudyante? And I think yun yung dapat po nating maging values. Hindi lang po ang Diyos sa maging top priority natin, kundi siya yung maging single and only priority of our life. So number 1, para po tayo magkaroon ng kapakinabangan sa buhay na ito at sa walang hanggan, is magkaroon tayo ng sole purpose, at yun ay yung unang ang paglilingkod lamang sa Panginoon. Number 2 ay single priority, at yun ay ang ating Panginoon lamang. And lastly po, mga kapatid, na hanapin natin yung ating pong example there, seeking the pattern, yung ating pong Panginoong Jesus. If the eye is single to the glory of God, the treasure will be laid up above, safe from all corruption or loss. And where your treasure is, there will your heart be also. Jesus will be the pattern that you will seek to imitate. So wala po tayong ibang pwede pong hanapin na halimbawa at katulad kundi ang ating pong Panginoon. At wala pong ibang pwedeng makapuno ng ating pong buhay kundi ang ating pong Panginoon lamang. Sabi po ni sabi po ng isang author, no, sabi niya, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. So ang aking pong dalangin ngayon po umaga, sa pagnanais po natin na magkaroon po ng kapakinabangan sa buhay po na ito at sa walang hanggan, ating po bang number 1,
ay purpose and only purpose ang paglilingkod po sa Panginoon. Sa ano man pong ginagawa natin sa buhay na ito, yung ginagawa po ba natin ay sa kadahilanan na dahil gusto nating maglingkod lamang sa Panginoon. Number 2, ang ating po bang priority, hindi lang top priority, kundi single and only priority in life is no other than God Himself. And number 3, are we always seeking the example of Jesus? And that is a life fully submitted to the will of His Father. So sabi po sa huling bahagi, the law of the Lord will be your delight, and at the day of final reckoning, you will hear the glad words, "Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee a ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord." God bless po sa ating lahat mga kapatid. God first morning. Maraming salamat po, Pastor Dom, sa napakaganda ang mensahe. No po, tunay na po, napakaganda po nun. Yung ating kung ano po yung ginagawa natin ngayon, echoes eternity. At isang bagay po sa akin po ay meron po akong nakuha at maaaring ewan ko po kung isa rin po ito. Sabi ito, ang tunay na Kristiyano ay namumuhay araw-araw para sa Panginoon. So, ibig sabihin, sa ganang akin po, lahat po ng ating tinatangkilik ay dapat natin ilaan po sa Panginoon. Okay po, so tayo po ngayon ay dadako po sa atin pong mga reflections. Kung kayo po ay may mga reflections, may kinalaman po sa atin pong mensahe ngayong umaga na ipinagkaloob po ni Pastor Dom sa atin. Pastor Sam. Sige po. Pastor. Okay, napakaganda ng sinabi ni Pastor Dom, talagang yun naman ang kailangan talaga natin sa buhay na ito. Pero gusto ko lang magdagdag din ngayon sa aking naunawaan. Binigyan kasing diin sa ating pong readings yung salitang prophet. Alam natin ito ay tumutukoy sa pananalapi sa ating pong worldly na pananaw. Para bagang ang prophet ay tumutukoy sa mga pananalapi o kaya ipakinabang Pero sa atin bilang mga mananampalataya, hindi lang nakakonfine doon yung salitang prophet, kundi maski kasi sa banal na kasulatan, binanggit din yung prophet Mark chapter 8 verse 36. Ang sabi doon, "What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" So ito yung binibigyan diin kanina ni Pastor Doms, alam natin na kapag sinabing prophet, mayroong dalawang bagay ang napapaloob dito. Yung kita at saka yung gastos. Revenue or expenses sa larangan ng pananalapi. Pero gusto kong dalhin sa isang spiritual na bagay. Noong tayo ay lalangin ng ating Panginoon, hindi tayo logi, 100% kumita tayo. Kaya lang, noong tayo naman ay nagkasala, 100% din logi tayo. Pero ang maganda, mga minamahal na mga kapatid, noong tayo ay tubusin ng ating Panginoong Jesucristo, 100% din bumalik yung kita ng buhay na walang hanggan. Okay, so ito ngayon yung idinidiin ng ating pong lesson, Talagang kaya nga sabi sa Mark, ano ang pakikinabangan ng tao kung kamtan man niya ang buong mundo, ngunit mawala naman yung kanyang kaluluwa, mapahamak naman yung kanyang kaluluwa. So ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na pakinabang talaga sa buhay ng tao ay nakikinabang tayo, meron tayong pakinabang sa mundong ito mula sa ating mga kita, dahil ito ay bahagi na ng sustenance ng ating pong Panginoon sa buhay natin, sa ating pong mga material na pangangailangan. Pero ang mas na binibigyan din ay yung spiritual sustenance na
hindi pansamantala kundi spiritual sustenance na magdadala para sa buhay na walang hanggan. At dahil doon, sa layunin ng Diyos na yun, na ibinigay niya nung unang panahon pa 100% pagkatapos ng atin pong pagkalugi, ay gusto ng Panginoon na makita sa atin ngayon bilang bahagi na ng ating pong buhay. Na ayun nga, may purpose, sabi ni Pastor Doms, na talagang ipaglingkod natin yun. Kasi maski si Ellen G. White, kung atin pong titingnan, yun po yung kanyang binibigyan diin nga sa kanyang mga aralin. Na talagang sa mga ating aralin, ang pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan na siyang para bagang spiritual sustenance na ng ating Panginoon after sinning ay may kaakibat ng pagbibigay papuri at luwalhati sa ating Panginoon sa lahat ng uri ng ating pamumuhay at paglilingkod. Mapadalaping aspeto man yan o kaya ay physical na paglilingkod, kasi ito yung sinasabi ng propete, okay? Kasama yung pananalapi, kasama rin yung ating pong mga lakas, talento upang ilaan sa gawain ng Panginoon, kasi yun yung purpose kung bakit tayo tinubos ng Panginoon mula sa kalugihan natin, mula sa pagkabagsak natin sa kasalanan. At yayamang tayo binawi naman ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay nakinabang tayo ng 100% eternal life na offer ng ating Panginoon. Kaya dahil doon, mabuhay tayo para sa walang hanggan. Happy God First Morning. Amen po. Maraming salamat po, Pastor Joey. Sino pa po ang mayroong reflection? Sam? Sige po, Pastor. Sige po. First morning, So, yung ating po tinatalakay ay yung lay up your treasures in heaven, mga kapatid. Dito ay talagang binibigyan diin ni Mrs. White kung paano natin ilalagak ang ating kayamanan sa langit. So, sabi dito, it should be determined purpose to bring every power of your being into the service of Christ. So, ibig sabihin, talagang ang atin lamang isipin ay kung buong lakas yung paglilingkod kay Kristo, mga kapatid. Yung ating purpose. Sabi dito, the purpose of your heart will be changed. Your thoughts will be fixed upon the great rewards, all your plans. So yung atin pong daw puso, yung atin pong mga layunin, yung ating kaisipan, lahat ng ating plano, mga kapatid, ay sang-ayon sa pinapanukalaan ng Diyos. Jesus, priority niya, mga kapatid, ang gawain. Kaya dito, mga kapatid, meron pa dito magandang sinabi dito, Sam, na the true Christian does not allow any earthly consideration to come in between his soul and to God. So, talagang, kaya sinabi ng ating Panginoon, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kung nasa ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso, mga kapatid. Kaya dito maliwanag na sinabi ni Mrs. White, ang true Christian does not allow any earthly consideration. Ibig sabihin, ang kanyang priority ay ang ating Panginoon. Yung pagsunod sa Panginoon. Yung hanapin ang kaharian ng Panginoon. Sabi niya, if everyone seeking the kingdom of God and His righteousness would be always ready to work the works of Christ. So, kapag ang isang tao ang kanyang tanging prioridad lamang ay si Kristo, mga kapatid, yung priority, kasi si Jesus noon narito sa lupa, priority niya na hanapin ang tao. Priority niya na talagang hanapin at iligtas ang nawala. Yung gawain ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ako'y may gawain pa na hindi nyo nalalaman. So, ito, mga kapatid, ang priority ni Jesus, mga kapatid, ang kayamanan ng langit. At tayo yun, mga kapatid. Tayo yun, yung salvation of souls, yung gawain, yun, mga kapatid, ang talagang priority ni Jesus, mga kapatid, nung siya ay narito sa lupa. So,
Yun mga kapatid, so lay up your treasures in heaven. How? All our purpose, all our thoughts, all our plans, every power, lahat mga kapatid ay ilagak natin sa Panginoon. Not only our finances, not only our strength, all mga kapatid, kung paano ang buhay natin ay nababalot lamang sa kalooban ng ating Panginoon bilang ating pagsunod ng may pananampalataya mga kapatid. Yun lang aking reflection po, so Sam. Thank you po, Pastor. Meron pa pong may reflection po about po sa mensahe po natin. Sam. Ay, sige po, Pastor Jerry. Sige po. Hindi na ako mag-open ng camera kasi hindi naman dito. Medyo, ano po ata, Pastor? Medyo garalgal po. Ano ba? Garalgal ako? O naman sa mga gusto mo naman magsalita? Hindi po, I mean, yung audio po. Sorry po, sir. Pastor. Maliwanag ba? Hindi naman lang po, Pastor eh. Sige. Okay lang. Sige lang. Okay po, mamaya po si Pastor Jerry. May iba pong magre-reflect po about po sa atin pong pinag-aaralan mga kapatid. Pastor Sam. Ay, sige po, Pastor Rudy. Napakaganda ng ano po natin mga kapatid, ano po yung sa prophet na tinatawag. Yun nga po, lalo na po yung ano po natin na ginagawa ko natin ito mga kapatid na hindi lang po yung ay dahil meron tayong benepisyo na makukuha sa paglilingkod kung saan ay gagawin natin ito. Unahin natin ang Panginoon, i-priority natin ang Panginoon dahil meron tayong benefits na makukuha every day. Mga kapatid, lalahanin po natin na kung saan po ay ginagawa ko natin ito hindi dahil meron tayong matatanggap sa Panginoon. Bagkus gawin ho natin dahil ito ay binabalik natin ang pasasalamat at papuri sa Panginoon dahil sa Kanya hong nagawa sa ating buhay, dahil sa Kanya hong kabutihan, dahil sa Kanya hong pag-ibig sa atin. Hindi natin ginagawa na unahin ang Panginoon dahil mayroon tayong matatanggap, kundi ginagawa natin na unahin ang Panginoon dahil inuna rin niya tayo na pinagpala, inuna niya rin tayo na minahal. Kaya gawin natin ang lahat, priority natin ang Panginoon at siya lamang dahil tayo rin ay pinili ng Panginoon na kung saan na priority niya rin tayo, no, sa unang-una bagkus na gawin natin ang lahat para sa Panginoon, hindi natin ginagawa ito ang paglilingkod at priority ang Panginoon dahil meron tayong matatanggap na pagpapala. Hindi gawin natin dahil binabalik natin ang papuri at pasasalamat sa Panginoon sa Kanya kung nagawa sa ating pong buhay. Yan lang po. Maraming salamat. Pwede po. Opo, pwede ba po? Pwede ba po? Pastor Sam. Short lang po yung atin. Every thought and feeling must be for Christ. Every words and deed must be for Christ only. Ayun, tama yung sabi ni Pastor Rudy, huwag kayong gagawa dahil meron tayong niintay na reward. Kundi kaya tayo gumagawa ay sa ating isip, sa ating salita, sa ating paggawa ay ito ay dahil sa ating Panginoong Jesus. Yun lang po at happy God first morning. Pastor Sam, gusto kong magdagdag pa. Okay, maganda kasi itong talakayan natin, ano? Profit for eternity or eternal life, ano? Kagaya ng sinabi ko kanina, ang salitang prophet o prophetable na itala sa banal na kasulatan. Tiningnan ko ito sa Greek word. Ito ay galing sa salitang Grego na ophilimos. Hindi yung nanglilimos kundi ophilimos. Okay, ang kahulugan nito ay una, kapaki-pakinabang. So ibig sabihin, tayo mismo nakatiwala ng Panginoon dapat kapaki-pakinabang. Yung buhay natin na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, talento natin,
dapat kapaki-pakinabang para sa walang hanggan. Yung pera na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, dapat ito'y magamit sa kapaki-pakinabang. Kasi ito yung talagang purpose nito. Kapag ito'y hindi kapaki-pakinabang, hindi ito magdadala para sa buhay na walang hanggan. Kasi yun yung focus ng ating readings ngayon. Ikalawa, ng kahulugan ng Ophilimos o kaya prophet or prophetable ay hindi lamang kapaki-pakinabang kundi nakikinabang. Automatic mga kapatid, kapag tayo ay kapaki-pakinabang, nakikinabang din tayo. Okay, kapag tayo ginamit ng naglingkod ng kapaki-pakinabang sa ating Panginoon, at the end, ay mayroon tayong pakinabang. Pero hindi dapat tayo mag-focus doon sa pakinabang. Ibig sabihin, given na yon. Given na yon. Okay. Hindi lang tayo nakikinabang, kundi maging ang mga tao na ating pinaglilingkuran dahil tayo ay kapaki-pakinabang, nakikinabang din siya. Maging ang ating Diyos nagbigay sa atin ng pagkakataon na naging kapaki-pakinabang, ay nakikinabang din siya ng ating mga papuri at pagsamba. Nagiging masaya at naluluwalhati din ang ating Panginoon sa ating likas na kapaki-pakinabang. Pangatlong kahulugan ng salitang prophet or prophetable, itong tinatawag na ito ay nagdudulot ng mabuti. Ibig sabihin, hindi ito paurong. Okay? Hindi paurong, kundi ito ay pasulong. Nagdudulot ng mabuti o magandang resulta. At alam nga naman natin talagang ang resulta nito kapag tayo ay naging kapaki-pakinabang, walang iba kundi ang sa kaluguran ng Panginoon at para sa assurance ng isang lingkod o katiwala ng Panginoon na sa Kanya ay naglilingkod. Kaya nga, sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, "For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things." Pagpalain po tayo ng ating Panginoon and happy God first morning. Maraming salamat po, Pastor. Meron pa pong nais mag-reflect. Meron lang din po akong isang bagay na napansin na po. Maaring napansin ng iba po ito. Pero sa akin po, ang sabi po kasi dito, if the eye is single to the glory of God, the treasure will be laid up above, safe from all corruption or loss. So, kung mapapansin natin na po, kung ang mata ay nakatuon lamang sa kalulahatian ng Panginoon, so yung mga bagay po ba, yung prophet or yung mga tinatangkilik po natin, ay kapag tayo po mismo ay nakatuon lang sa Panginoon, no po, nakatuon tayo sa atin pong Panginoon, ang mawawala daw po yung tinatawag na kapag nakatuon tayo sa Panginoon, yung selfishness ito po ay sa ganang akin po ay mawawala na po. Kundi makikita natin kung gaano kahalaga po ba na itong mga bagay na meron tayo ngayon is magiging pagpapala para sa tawag po dito, para sa benepisyo na ikararangal ng atin pong Panginoon. Okay, yun lang po yung sa akin, Pastor Jerry. Sige po. Salamat. Okay, maliwanag na kaya? Palagay mo maliwanag na. Mukhang problema pa rin. Naintindihan naman, Pastor. Ayun po, Pastor. Pero medyo may garalgal lang po yung audio. Pero naintindihan naman po. Okay na, yan. Sige. Ako po ay personal akong natutuwa at nabe-bless doon sa hinanay ng ating kapatid na si Brother Doms, Ang ganda nung madaling tandaan yung mga points. At the same time, maganda yung mga prinsipyo na highlight doon sa ating reading po ngayon, mga kapatid. Tayo po dito. Jerry, alin yung sabi mo, maalis ng likod?
Pag ano, no? Gumulong kami. Nawala na. Nawala na po, nawala na. Karagkag, Pastor, karagkag. Ayan. Tapos, ganun mo. Okay po, nawala po yung ano po ni Pastor Jerry. Mga kapatid, sila po ang merong reflection. Pastor, sa akin konti lang. Ay, sige po. Yan. Sabi po sa atin dito, yung ating pong pamamahala, epekto, yung ating pong pamamahala bilang katiwala, ating mga gawa po dito sa lupa ay may pangmatagalang epekto. Ang tamang paggamit po ng ating talento at yaman ay maaring magdala po ng kalwalhatian sa Diyos at magbigay ng inspirasyon sa iba upang makilala ang ating Diyos. Kaugnay po ito sa atin pong tinitingnan, yung walang hanggang buhay. Ang atin pong katapatan ay may direktang koneksyon sa ating walang hanggang relasyon sa ating Panginoon. At yung pagiging tapat po natin ay nagpapakita po ng ating kahandaan na ating mapamahalaan ng mas malaki yung kanyang kaharian o yung ating tahanan na po. Dahil ang pagiging katiwala sa Diyos ay hindi lamang po tungkol sa pamamahala natin ng mga material na bagay, kundi tungkol sa pagiging tapat natin sa anumang ipinagkatiwala niya. Yung oras, yung talento, yung relasyon natin sa Kanya. Dahil ang kagalakan po ng Diyos ay gantimpala para sa taong nananatili pong tapat, nananatiling naglilingkod ng may pagmamahal at naglalaan ng kanyang buhay para po sa layunin na ibinigay po ng ating Panginoon sa atin. Yun lang po. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Reflection po, mga kapatid. May mga reflections pa po kayo. Meron lang po tayong 4 na minuto. No po, tayo dadako na po sa ating prayer. Reflection po, mga kapatid. Okay na po siguro yan, Pastor. Maliwanag na po. Ay, okay po. Sige po. Maraming salamat po, mga kapatid. Tayo ngayon po ay dadako na po sa atin pong silent prayer. Tayo po ay bibigyan ng 2 minuto para sa atin pong silent prayer at tayo po ay dadako na po sa atin pong acts. Okay, mga kapatid. Tayo rin naman. Ayaw magpatuloy. Ano po? Teka lang, ba't ayaw bumukas ang aking camera? Ala. Sandali lang, ha? Kailangan pa mag-sign in. So, ayan. Maganda yung lesson, ano? Actually, napakaraming mga gandang puntos dun. Pero ang gusto ko dun yung pinakahuling sinabi ni Pastor Psalms. Actually, naunahan niya ako. Naunahan niya ako ng pag-reflect. Ano po? Dali, bubuksan natin yung ating camera. Ito ay napakaganda natin i-take away sa maghapon na ito, mga kapatid. Ano po? Ang sabi dito ay, sa English dito ay, if the eye is single. Mas maganda yung talagang original words ito. Sabi dito ay, the light of the body is the eye. Yan, ano? If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. So kapag daw yung ating mata is single, I mean, isang direksyon lamang, ano? Hindi yung pipikit mo isa, no? Isang direksyon lamang yung paningin, nakatingin ka sa kalangitan, ay magiging magandang liwanag ng ating buhay, mga kapatid. Dahil yung puso natin magiging nakadikit, nakatuon sa kalangitan. Ano po? So napakainam na tayo ay ititingin natin yung paningin sa langit na bayan. Bakit? Doon tayo papunta, di ba? Doon tayo papunta.
tayo nangangarap na makarating sa langit. So, dapat doon tayo nakatingin. Halimbawa na lang, ikaw ay naglalakad. Ikaw ba ay naglalakad papunta roon sa harap, tas yung mata mo nasa likod? Aba, hindi, di ba? Mabubunggo ka o madadapa ka, no? Ikaw ba yung papunta roon sa harap? Halimbawa, punta kang palengke, dito kang sa school nakatingin. Hindi, no? Kung ikaw ay naglalakad patungo sa isang direksyon, mga kapatid, dapat doon ka nakatingin para yung buong katawan mo ay magliwanag at nang hindi ka maligaw. Ano po? Hindi ka maligaw. So, yan ano. So, kapag ang ating direksyon ay papuntang langit, dapat doon tayo nakatingin, mga kapatid. Dahil ang ating puso ay mapupunta at madidikit doon. Isa pang maganda rito na sabi dito ay kapag daw, wala ko. Ang sabi dito ay ang pamumuhay para kay Kristo ay may kabuluhan ngayon. Kung tayo mamumuhay para kay Kristo sa ngayon, ito ay magiging makabuluhan. Hindi lamang ngayon, mga kapatid, at lalo na sa hinaharap. So, ano? Ang tanong, namumuhay ba tayo para kay Kristo? O para sa ating sarili lamang? O, magbigay tayo ng halimbawa, mga kapatid. Araw ng Sabat, mamumuhay ba tayo sa ating sarili o kay Kristo lamang? Kung nais nating mamuhay para kay Kristo, isang halimbawa ay Sabat, dapat excited tayong pumunta sa church. Dala na natin yung ating mga ikapo at pasasalamat na handog. Masaya tayo, ano? Na tayo gaganap, tatayo para sa sumulong sa service sa church. Ayan. Yan ang namumuhay kay Kristo, no? Isa pa, tayo ba uuwi na kagad sa hapon? O pwedeng mag-fellowship pa tayo sa loob ng church, mag-AY pa tayo, magsama-sama hanggang maghapon ang ating Sabat, ano po? O pagkakain na uuwi na tayo, mga kapatid. Isang napapansin ko yan sa, kahit dito sa amin, sa Gapan, ano, ilan na natitira sa hapon. Ganon din naman sa mga fellowship, ayan, ano, never na yung matirang 90%. Madalas dyan, 25% o 30% matitira. Pagka nagka 50% na maiwan, ba maganda na yun, ano? Pero tayo lahat ay tinatawag ng lesson na ito, na mamuhay kay Kristo ngayon at magpakailanman. Hindi lamang, sabi nga ni Pastor Doms, hindi lang unahin natin yung Panginoon ngayong umaga lang, paano mamaya, hindi na. Hindi po ganun, ano, mga kapatid. Unahin natin ang Diyos, unahin natin ang Diyos sa lahat ng oras na ating buhay, mga kapatid. At welcome back, Sister Emelinda. Nakita ko na naman yung pangalan mo dyan sa chat box. Ano? Buti naman at ikaw ay bumalik na sa ating live. Ano po? Nami-miss ka namin. Ano po? Kaya ng chat ko sa iyo. Ano? Na-miss ka ng kapatiran sa Gapan. Ano po? Kay ni Brother Eliseo. At nawa ay one day makakasama namin sa church ulit, ano? At magsiset kami ng visit dyan sa inyo one day. Sige po, tayo manalangin, mga kapatid. Let's pray. 30 seconds silent prayer muna and then we continue. Let us pray, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na muli kami ay binigyan nyo ng panibagong buhay, kalakasan at higit sa lahat pag-asa na kami ay mabago ang aming buhay at aming karakter. Salamat po sa patuloy na pag-invite sa amin sa bawat umaga na muling makinig, kumunik po sa inyo sa umaga na ito. Ngunit napakaganda ng aming lesson sa umaga na ito sa Council on Stewardship, na hindi lang kami dapat na inuuna ka namin sa aming paggising, kundi sa buong aming buhay, maghapon, araw-araw,
sa aming pagdedesisyon, sa aming pagkilos, ikaw ang aming uunahin, o dakilang Diyos. Salamat sa pagtuturo sa amin na ang aming paningin ay nakatuon direksyon dyan sa langit na bayan, upang ang aming puso ay nakatuon din naman dyan sa langit na bayan. At sa aming paggalaw, pagkilos, paggawa dito sa lupa, habang kami naghahanda at naghihintay sa inyong pagbabalik, kami ay maging masaya sa paglilingkod dahil ang puso namin ay puno ng pag-asa at inyong pagmamahal na kung saan una niyong ibinigay sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga blessings, sa mga lessons, sa gabay, patnubay. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang bawat isa na narito ngayon, ang bawat isa na patuloy na nananalangin, nagpapasalamat at humihingi ng gabay sa inyo. Ang mga kapatiran na kasama namin ngayon na nanalangin, may mga personal prayer request din na aming ilalapit sa umaga na ito. Ngunit una naming ipapanalangin ang mga church activities, mga gawain sa church, gayon din ang aming mga darating na gawain doon sa Santa Cruz, ang aming personal na pakikibahagi sa church. O dakilang Diyos, patuloy mo po kaming i-encourage ang bawat isa sa amin na makibahagi sa bawat service, sa anumang araw ng oras ng pagsamba, midweek, vesper at sabat, upang sa ganun kami lahat ay matuto lumago at makita ang iyong kabutihan sa amin, at kami ay maging impluwensya at halimbawa din naman sa iba. Dalangin namin ang sambahayan ni Ate Revi, patuloy ang kasamahan ng kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang kasamahan, kapatiran ng San Leonardo Church, ay patuloy niyo pong pagpalain ng malusog na pangatawan, financial blessings, spiritual blessings, at ang lahat ay makitang nakatingin sa iyo ang aming mga paningin, upang ang aming puso ay puno ng kagalakan na maglilingkod po sa inyo. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Lorna, ni Kuya Bobby sa kanilang pagtatrabaho araw-araw, sa kanilang pagtitinda, ay kalusugan ng aming panalangin. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan at gayon din sa anumang problema sa daan. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Neneng at ni Brother John, ang kanilang buong pamilya, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagiging masigasig sa iglesia ay naway magpatuloy at maging impluwensya din naman sila ng iba. At gayon din ang sambayan ni Sister Des Flores, Sister Sweetie, Sister Florepes Tumulak, o dakilang Diyos. Ang aming kapatid din na ito ay may mga prayer request at pasalamat. Dinkin din po ninyo ang kanyang mga personal na panalangin ayon sa inyong kalooban. Gayon din ang sambayan ni Ate Mitch San Jose, si Ma'am Feme, si Ma'am Rachel, Sister Grace, ay patuloy niyo pong pagalingin, hipuin ang mapagpagaling na kamay at sa kanyang recovery. Siya ay muling makabalik sa paglilingkod sa inyo, sa pagsamba at sa kanyang trabaho. Dalangin din namin ang sambayan Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Kalas. Kaya din si Sister Teresita Directress, ang kanyang mga apo, ang kanyang buong pamilya. Ang sambayan din ni Sister Jo Barrientos Montigo, ni Sister Juliet Barcibal, ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera at kasama ang buong Tabacao Church, ang sambayan ni Sister Mary Ann Manalastas, Sister Mary Ann Garcia, ang sambayan nila Brother Eliseo at Sister Emelinda Makalalag, na patuloy na sila ay inyong samahan sa kanilang buhay. Mahirap pa ng buhay, magiging masaya kapag ikaw ang aming kasama, at patuloy nawa na sila ay pagpalain nyo ng kanilang mga pangailangan at ayon sa inyong kalooban, at sila ay makapamuhay ng masaya kahit hindi ganoon kasagana ang buhay, at sila ilayo niya po sa anumang karamdaman, lalo ng kanilang anak na si Angela. Dalangin po namin na makasama namin siya muli sa aming pagsamba sa Iglesia ng Gapan, at samahan niyo sila sa araw-araw na kanilang pamuhay. Muli, ang aming dinasama sa panalangin ng bawat isa na narito na hindi namin nabasa ang kanilang mga pangalan. May mga prayer request din po sila, at napapatuloy itong dinggin ayon sa inyong kalooban, hindi lang sa amin, at patawad po sa aming nagawang pagkukulang at pagkakamali. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Amen po mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Salamat sa patuloy na pag-join sa God First Morning. Ano po? Ang happy midweek din pala sa lahat. Welcome sa dalawa kong pangalan na nakita na narito sa ating live. Si Florepes Tumulak. Kaya welcome po. Saan man kayong church na nakaanib ay welcome po dito. Welcome po kayo palagi dito sa God First Morning, maging sa CLPM Live o dito sa atin sa Discipleship Ministry. Welcome po kayo. At ini-invite kayo muli ni Jesus na muling bumalik. Ano po? Sister Fan Ann. Ayan. Ngayon ko lang nakita yung pangalan niya. Ay, ba't nawala? Anyway, welcome po. God First Morning po sa inyo. Nabura yata yung kanyang message. Pero good morning po sa inyo. Welcome po. At muli tayong ini-invite ni Jesus na muling bumalik dito sa devotional sa umaga. Wala na ibang paraan para mauna natin siya sa buong maghapon, kundi unahin natin siya sa bawat umaga. Ano po? Pag hindi natin siya inuna sa umaga, paano natin siya unahin sa maghapon? Di ba mga kapatid? At least the first step ng ating buhay ngayong araw na ito, nagawa na natin unahin siya. At susunod na mga mamaya. Sa mga nag-response, maraming salamat po. At good morning sa inyo, Sister Neneng, Sister Sweetie, Sister Dang de la Cruz, Ate Mitch, Sister Emelinda, at sa iba pang mga nandyan, Sister Fan Ann, yung kanina nag-comment. Salamat po sa inyo. At sa iba pang mga nakikinig sa background, magandang umaga po sa lahat. At muli, put God first and you will never be last, mga kapatid. Magandang umaga po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.